idagdag ko lang po dun is yung 1 John 4. Yun nga yung test the spirits po. Then, yun po. Basahin ko lang po verse 1 to 3 po. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Ang sabi po dito, malalaman pag tinest po natin ang spirit, pag kinonfess po nila na si Jesus Christ po ay dumating bilang tao, ay kabilang po sa atin. Yan ay may Spirit of God, kumbaga po. Pero, ngayon po kasi, di ba po, tulad din po ng sabi sa 2 Corinthians 11 verse 15 to 13 to 15, even Satan disguises himself as an angel of light. So, kumbaga, nagdi-disguise sila na they are part of the kingdom, pero hindi. Nandito sila para manlinlang, para magkungwari na sila ay may Spirit of God. Pero, paano natin matetest talaga? Yun po, doon po tayo pupunta sa Galatians 5, yung about po sa fruit of the Spirit. Diba po na andon nakasulat, wait lang po, sa verse, sige, basahin ko na lang po ng buo. Ng 16 to 24, basahin ko na lang po ng buo para But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, brokenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have And those who belong to Jesus Christ have crucified the flesh with its passions and desires. So, dito pa lang po yung fruit of the Spirit. So, di ba po, katulad po na nasabi ko kanina, na even Satan disguises himself as an angel of the light. Nakasulat po siya sa 2 Corinthians 11. So, dito po tayo titingin ngayon sa fruit of the Spirit. Diba po, kung meron ba siyang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So, yun po, diba? Pero, hindi lang dahil sinabi na love, joy, yun na yun. There is more deeper than that. Diba? Katulad din po ng law na ginawa ng Panginoon, yung bagong law na po, na love your enemies. Kasi nga po, even bad people can love their friends, can love their family, can love their spouse, 'di ba po? Pero hindi lahat kayang mahalin ang kanilang kaaway. So there is more deeper than that. Hindi lang siya basta love. Kasi kahit sabihin mo na I love you, I love you, I love you, pero you cannot give love
to someone na nagpe-persecute sa'yo, di ba po? Hindi lahat may kakayanan gawin yun. Basta beyond. Kaya nga po sabi ka, di ba po, na-share ko po kanina na look beneath the surface. Kumbaga hindi lang yun. Meron pang much deeper doon. Kaya po sabi ni Lord is, but test the spirit to see whether they are from God. Kasi yun nga po, katulad po yun nga po yung fruit of the spirit, yung 9 na yun. Pero kung mapapansin nyo po, yung self-control, pag wala ka ng self-control, lahat na ng yung mga naunang sinabi, mahirap nang ibigay. Kasi without self-control, you cannot give love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Di ba po? Kasi, wala, yun, dyan din may papasok yung rush. Nagmamadali ka na lang lagi sa mga desisyon. Hindi ka lay low muna before you decide. So, kaya nung parang, actually, ang tagal na nitong binigay. July 21 pa po ito binigay sa akin ni Lord itong realizations na to. Pero, yun nga yung pinakita po yun sa akin, pinarealize ni Lord sa akin yun. Oo nga, if wala akong self-control, kung walang self-control ako sa paggalaw, wala akong self-control sa salita, I cannot give love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Lahat yun parang kasamang mawawala pag wala kang self-control. You cannot give those things without self-control. Ang galing lang how the Lord will explain to you as you read His truth. Talagang siya mismo yung magtuturo sa'yo ng much deeper explanation about it. Na parang, ang galing. Sobrang nakaka-amaze lang po. Kaya napaka-importante po talaga na we should read His Word, for the Word was God. Di ba po? Ayan, John 14. Kasi nga, John 14:6, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Diba po? Kaya nga, yun nga po yung mga na-share ko na po before, na tulad ng pangalan ng Panginoon, na Emmanuel, which means God is with us. Kaya pala nasabi yun ng Panginoon na God is with us, not just spiritually, actually physically rin eh. Kasi we have the Bible. Diba po? We have the Bible that we can read. That can guide us. Katulad ng sinabi nga na po ng Panginoon na John 14:6 na I am the way. Ito yung way, diba po? Katulad ng paulit-ulit kong sinishare. And ngayon, uulitin ko po ulit. This is the way to know the Lord. And the truth and the life. That teaches us life. And give us life. Diba po? Kaya, napakagaling. Sobrang galing po ng Panginoon talaga. Praise God that ginising niya po tayo sa katotohanan na to and patuloy tayong tinuturuan. At tinutulungan po tayo ng Holy Spirit to understand it more deeper. For the Lord has given us the wisdom. For He is the wisdom, di ba po? Yung mga kapatid, baka may dadagdag pa kayo, Nanay, Sister Cherry. Si Sister Angel ata, bawal doon. Maingay. Bawal magsalita doon kung nasan siya. Baka yung mga tulog. Baka may dadagdag pa po kayo before tayo mag-closing prayer. Yung may hawak ng tabak, di ba po, Roman Empire, ang tinutukoy doon, na yung pamahalaan in-establish. Ano yun, sister? Hindi lang po kasi yun sa physically, spiritual po yun. Yung pamahalaan doon is yung parang, ito kay Apostol Pablo, nagkakaroon po siya ng kabatasan sa kanyang, di ba siya inatasan as siya po yung mamuno sa mga iglesia. Or yun nga po, yung naghahatid siya, di ba? Parang ninanourish niya, sinishepherd niya yung mga iglesia para nga po sa pagbabalik ng Panginoon. Kailangan, nagbibigay din po ng respeto, nagpapasakop din po yung iba sa kanya, 'di ba? May paggalang, may pagsunod dahil nga po ang hinahatid naman po nila Apostol Pablo bilang itinalaga ng Diyos
ay yung salita niya, salita po ng Diyos. Hindi po yun sa salita ni Apostol Pablo, hindi yun sa salita natin ngayon sa ating ginagawa, kundi sa salita lamang po ng Diyos, 'di ba? Hindi po tayo tawag dito, nagbabahagi o nagsasalita beyond that. So sa salita lamang po niya at authority, 'di ba? Na binigay ng Panginoon. Yun lamang po yun, sister. Oo, kasi akala natin physical, 'di ba? More on spiritual po talaga siya. Yung government na tinatawag. 'Di ba mga kapatid? Actually na ano na natin 'yan, 'di ba? Na topic. Talks in spiritual din po. Yung government or authorities na ano doon. Na binabanggit po doon. For soften her heart and magamit siya ng Panginoon. Amen. Or spiritual yan. Amen. Ayan. Yan po yan siya, sister. So, baka ano po, no, wala na kayong idadagdag. Tayo manalangin na po. Ano lang, sister Maria, message mo na lang din kami kapag kami ka pa question. So, tayo po ay manalangin na, no, before po tayo maghiwa-hiwalay sa hapon na ito. Praise God, thanks be to God, Sister Maria. Tayo po ay yumukod pumikit at manalangin na sa Panginoon. Panginoong Diyos po namin makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos at labis na nagpapasalamat para sa hapon na ito dahil pinuspos nyo naman po kami muli ng kaalaman, ng katotohanan at kaliwanagan sa inyong salita. Nawa po ang lahat ng nakapakinig ay ito'y maisabuhay po nila. Isip, maisapuso, maisabuhay. Ma-meditate po nila night and day ang inyong word, Panginoon. At hindi lang po sila matuon sa pakikinig, kundi sa pagbabasa din po, sa pagkilala po mismo sa inyo. Sila po mismo ang kumilala sa inyo ng lubos, sa inyong salita, Panginoon, na magkaroon sila ng mas higit pa na intimate relationship po sa inyo, Panginoon. Kayo na po mismo mag-reveal sa kanila ng lahat ng katotohanan, lahat ng gusto nyo pong ipuspos, lahat ng gusto nyo pong malaman nila, upang masunod po nila sa kanilang buhay. Increase nyo po yung aming discernment. At nawa po masunod namin to lagi, yung conviction nyo po, Holy Spirit, at hindi po namin kayo mag-grieve. Lord God, sa bawat panig ng mundo ay dinadalangin din po namin yung lahat ng nag-share ng inyong kingdom gospel, Panginoon, na sila po ay protektahan nyo din po at i-provide ang kanilang pangangailangan, lalo't higit sa inyong kaharian, Panginoon, sa pagpapalaganap ng inyong salita. Panginoon, yung mga nakakaranas po ngayon ng mga kahirapan, yung mga nakakaranas po ngayon ng mga kalamidad, yung mga nangangailangan ng inyong saklolo, Panginoon, ay if you will, Lord, saklolohan niyo po sila. Pero more than sa physical health po na maidadalangin namin is it's you. Eternal health po ay ang makilala nila kayo. Ang masik po nila ang inyong kaharian, Panginoon. If you will, hipuin niyo po at palambuti ng kanilang mga puso patungo po sa inyo, sa inyong kaharian, Panginoon, ng masik at mapabilang na rin po sila dito sa inyong kaharian. Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng mga nalaman namin sa para sa araw na ito. Kami po ay laging nagliliyab, nagpapaliyab at talagang nag-uumapaw pa ang aming uhaw at gutom sa inyong salita nang makilala po namin kayo ng mas lubos pa. Puspusin niyo po kami ng lahat ng gusto niyong ipuspos, Panginoon. We receive it in Jesus' mighty name. At lahat po ng mga ginagawa ng kaaway sa aming buhay ay hindi magpo-prosper because we belong to you, Lord Jesus Christ. We are under your protection, Lord God. You are our refuge and fortress. We rebuke, bind, and cast out Satan and all demonic entities. Lahat ng mga ginagawa ng kaaway, hindi yan magtatagumpay sa aming buhay. We are covered, protected by your holy blood, Lord Jesus Christ. Yung lamang, Panginoon, hindi ko na po hahabaan ito. Proteksyonan at gabayan niyo po ang bawat isa sa kanilang mga gagawin sa hapon na ito. Nawa maging fruitful ang bawat isa at kapaki-pakinabang para po sa inyong kaharian at sa inyong kaluwalhatian. Yung lamang, Panginoon, for yours is the kingdom, the power, the glory, the praise, the worship. All credits belongs to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Thank you so much, Lord. Ayan. Shalom, everyone. Shalom, everyone.